Hello, kamusta po kayo? Magandang bagay na magkarinigan tayo muli. Salamat sa panibagong pagkakataon na talakayan tayo. At talakayin natin sa oras na ito ay ang patungkol sa ikaw ang krus, tawiran ng serbisyo ng buhay na Diyos patungo sa ibang tao. Objective, maunawaan, maisabuhay ang tunay na kahulugan ng krus para sa pagsasabuhay. Tingnan natin ang Pilipos 2, talatang 3 hanggang 8. Ito ang sinasabi. Huwag kayong gagawa ng anumang bagay dahil lamang sa hangad ninyong matanyag. Bagkus, magpakababa kayo at huwag ipalagay na kayo'y mabuti kaysa iba. Ipagmalasakit ninyo ang kapakanan ng iba, hindi lamang ang sa inyong sarili. Magpakababa kayo tulad ni Kristo Jesus. Kahit siya ay Diyos, hindi siya nagpumilit na manatiling kapantay ng Diyos. Sa halip ay kusa niyang binitawan ang karapatan niyang ito at namuhay na isang alipin. Ipinanganak siyang tulad ng isang karaniwang tao. Siya ay nagpakababa at naging masunurin hanggang kamatayan hanggang kamatayan sa krus. Pinagpala na ng Diyos ang kanyang mga salita. Halos lahat ng grupo ay may pagkakakilanlan sa pamamagitan ng simbolo o logo. Ano naman ang sama ng palataya o sa mga Kristiyano? Ang logo na malinaw na makikita ay ang buhay na binago ng Diyos sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Makikita sa Efeso 1, talatang 13. Basahin na lang po natin. Okay? So, ang tanong na sasagutin natin ay paano dapat natin tinitingnan, kinikilala ang krus? Paano dapat natin tinitingnan, kinikilala ang krus? Dalawa bagay na dapat nating maisagawa. Una, pagtiwalaan ang ginawa ni Kristo sa krus. Pagtiwalaan ang ginawa ni Kristo sa krus. At pangalawa, pagsumikapan na maisabuhay ang krus tungkulin sa buhay. Pagsumikapan na maisabuhay ang krus tungkulin sa buhay. Talakayin na natin ang una, pagtiwalaan ang ginawa ni Kristo sa krus. Makikita natin sa lumang tipan na paghahanda nito ay ang bilang 21:8. Sinabi ni Yahweh, gumawa ka ng isang tikin. Gumawa ka ng isang ahas na tanso at ilagay sa tikin. Yan. At ang sino mang matuklaw ng ahas kapag tumingin sa ahas, sa tansong ahas na ito ay hindi mamamatay. So, ito yung picture ng paunang pagsasagawa ng Diyos para doon sa darating na panahon na pagkapako ng Diyos, Kristo sa krus. Tingnan natin ang Lucas 23, talatang 42. Ito yung kriminal na kasama ni Jesus na ipinako sa krus. Sabi ng isa sa kriminal ay kay Jesus, Jesus, alalahanin mo ako kapag naghahari ka na. Sumagot si Jesus, ang ating Panginoon. Sabi niya, ngayon di isasama kita sa paraiso. Pagpapatunay na si Jesus ay napako sa krus. Ipinako sa krus. Dahil ito mismo ang testimonya o patutuo nitong isang kriminal na kasamang ipinako sa krus. Tandaan, bago pa ipako si Jesus sa krus, nagturo muna siya ng dapat na pag-uugali sa loob ng kahariang langit. Ito yung mga dapat, beatitude, dapat na pag-uugali. Pagkatapos, ipinakita niya sa aktual na pamumuhay ang mga itinuro niya. Pagkatapos ituro, then nakikita sa buhay. May demonstration agad. Pagkatapos niyang ituro at ipakita sa aktual na pagsasagawa sa buhay ng katuruan niya, saka siya hinuli at pinarusahan para isakatuparan ng pagtutubos sa lahat ng tao, kasama ka na, kasama na ako. Ang rason,
upang tingnan mo ang dati mong buhay at ang buhay na ipinakita niya upang gustuhin mong tumawid mula sa pangit na kalagayan patungo sa kalagayang ipinakita niya na noon pa. Mula sa miserableng buhay patungo sa buhay na ganap at kasiyasiya na siyang inaalok ni Jesus. Sa iyong pagtawid, magtiwala ka na ang krus ay kaloob, bigay ng Diyos upang piliin mong tumawid palipat sa Kanya at wala nang iba pang daan papasok kundi siya lang. Kaya sinabi niya sa John 14:6, ako ang daan ng katotohanan at ang buhay. Walang makapupunta sa Ama kundi sa pamamagitan ko. Pagtiwalaan na. Tapos na iyon. Sapat na yun. At wala ka nang maidadagdag pa. Kaya sinabi niya sa John 19:30, naganap na. Ibig sabihin, tapos na. Sa ibang salin, sa ibang salita, bayad na mula sa salitang Hebreo na tetelestai. Tapos na ang krus. Wala ka nang maidadagdag pa. At huwag mo nang ulitin pa iyon. Tapos na. Bayad na. Inalis ka na sa sumpa. Miserableng buhay, kaya wag mo nang ilagay ang sarili mo sa sumpa sa pamamagitan ng paglalagay ng krus bilang kwintas, drawing sa damit, lalo na ang pagpapapako din sa krus o yung pag-sign of the cross. Dahil umalis na si Jesus doon at kasama kang inalis sa krus. Ang sinabi niya na alalahanin ang ginawa niya sa krus ay nangangahulugang isipin mong ang ginawa niya. Isipin mo na ginawa niya yon upang hanguin, alisin ka sa dati mong kalagayan patungo sa nais niyang kalagayan. Saan yun? Sa presensya niya. Kaya iniutos niya na alalahanin, hindi isuot, hindi itatak bilang palatandaan, kundi inspirasyon sa buhay para matapos ang assignment o takdang tungkulin natin kaya tayo nabubuhay. Tapos na, naganap na ang krus. Hindi niya na binalikan pa. Alalahanin na lang natin. Pangalawa, pagsumikapan na maisabuhay ang krus tungkulin sa buhay. Matthew 16:24 to 26. Sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, kung ibig ninumang sumunod sa akin, limutin niya ang ukol sa kanyang sarili. Limutin niya ang ukol sa kanyang sarili. Pasanin ang kanyang krus at sumunod sa akin. Ang naghahangad at magligtas ng kanyang buhay ay siyang mawawalan nito. Ngunit ang mag-alay ng kanyang buhay alang-alang sa akin ay siyang magkakamit noon. Ano nga ang mapapala ng isang tao makamtan man niya ang buong daigdig? Kung ang katumbas naman nito ay ang kanyang buhay, ano ang maibabayad ng tao para maibalik sa kanyang buhay? Ano nga ba? Wala. Dahil hindi kayang tubusin ng tao. Si Jesus lang ang may kakayanan na gumawa noon. So, kailangan pagsumikapan na maisabuhay ang krus. Ang krus ay tungkulin sa buhay. Ang krus dito ay tumutukoy sa tungkulin mo bilang anak. Sa ibang salita ng anak ay mamamayan niya. Mamamayan ni Jesus. Dahil si Jesus ay isang hari, kaya mayroon siyang mga anak o mamamayan. At tayo ang kaharian niya dito sa lupa. Ang nais sumunod sa kanya ay pasanin, dalahin at isagawa ang tungkulin upang makatawidi ng marami mula sa kinasasadlakan patungo sa biyaya ng Diyos. Subalit, kailangan mo munang alisan, tawirin ang dati mong buhay. Ano yung dating buhay? Labag sa kalooban ng Diyos. Patungo sa nais ng Diyos na buhay mo. Iniibig, ginugusto mo ba ang Diyos? Ibang salita ng iniibig, ginugusto mo ba? Ano ang makikitang patunay sa mga umiibig sa Diyos? Tingnan natin ang 2 John 1:6. 2 John
Ito ang utos na ibinigay sa inyo noon pang una. Mamuhay kayo ayon sa pag-ibig. At ito ang kahulugan ng pag-ibig na binabanggit ko. Mamuhay ayon sa mga utos ng Diyos. Paano mamuhay sa pag-ibig? Mamuhay ayon sa utos, sa mga utos ng Diyos. Hindi mo maakayang nasa masamang kalagayan kung ikaw mismo ay nasa ganun ding kalagayan. Mayroong kasabihan, you cannot give of what you do not have. O hindi mo maibibigay ang anumang wala ka. Hindi mo maibibigay dahil wala ka nga eh. So meaning, kailangan natin magkaroon ng pag-ibig. At ang pag-ibig na yon, ni Jesus ay tinanggap na natin. Kaya tayo ang kinatawan ni Jesus ng kanyang pag-ibig. Marami ang naghahanap ng kung paano maalisan ang masamang kalagayan o ang miserableng kalagayan sa buhay, palipat sa kalagayan ng Diyos. Ang patunay ay halos lahat ay nagnanais makarating o mapunta sa langit. Ano ibig sabihin? Naghahanap sa Diyos. Tama po ba? Ikaw ang inaasahan ng Diyos na kakatawan sa Kanya. Ikaw ang representative ng Diyos. Samantalahin mo na sana dahil marami ang naghihintay sa iyo para makatawid din sila at ikaw ang gagamitin niyang krus. Ikaw ang gagamitin ng Diyos na tawiran. Ikaw ang mamamagitan sa pagitan ng mga naghahanap sa Diyos at sa Diyos. May serbisyo ang Diyos, ikaw ang nasa gitna, tawiran para makarating. Tapos na siya physically, literally. Ikaw naman ang hinihintay niya para makarating sa iba, ang pag-ibig niya tulong sa pamamagitan mo. Tapos na ang krus. Nabuhay ng maguli si Jesus, ang hari ng buhay at mananatili na siyang buhay. Si Jesus ay buhay at patuloy na naglilingkod sa tao. Subalit sa pagkakataong ito ay mula sa espiritual at kailangan niya ng katawan. Bilang tawiran, nawa isa ka sa magamit niya upang makita literally sa pisikal ang katwiran at kabanalan ng langit sa lupa. Walang saysay ang pagsusuot mo ng bagay na may krus kung di mo naman naiintindihan ang kahulugan nito. Ikaw ang krus sa panahon ngayon at pagsilbihan mo ang Diyos sa pamamagitan ng paghahatid ng serbisyo ng Diyos na dadaloy sa iyo patungo sa beneficiary o sa recipient niya. Parang tubo ng tubig. Mula sa main line, kakabitan ng tubo, dadaloy ang tubo patungo sa bahay. Ganun din sa atin. Mula sa Diyos, dadaloy sa atin bilang tubo, krus, tawiran, patungo sa naghahanap talaga sa Diyos. Kaya ikaw ang krus. Krus, tawiran ng serbisyo ng Diyos para sa ibang tao. Mabuhay ka, Pilipino. Nawa, tanggapin mo na maging krus ka. Ito ang tungkulin natin bilang mga anak ng Diyos. Pagpalain ka ng Diyos.